ibang distrito. So yun po, hindi na po sakop ng aking kaalaman. Pero usual pong nangyayari yun. The usual practice is that ang mga contractor po minsan ang nagsasabit ng title ng mga proyekto. So minsan po, kaya po minsan ay hindi po nagmamatch doon sa kailangan ng DPWH. Bigla na lang pong pumapasok dito sa aming mga kwan. Kaya po minsan ay kamukha po din sinasabi ni Secretary Toby kanina, ni Congressman Toby, parang kulang po sa requirements kasi minsan po walang RDC, hindi po na inspection, hindi po nakita ang mga proyekto bago po napalagyan ng POND, bago po naipasok sa NEP. Ngayon, ang nangyayari po dito, pagka po ganun, minsan nagfe-fail po yung proyekto, hindi po siya napapatupad. Dahil nga po, minsan, pagka po table survey lang, hindi po nagmamatch. Kaya po nagkakaroon ng gulo minsan para pagka po ini-implement, nagkakagulo-gulo po yung mga title. Yun. Ang isang nangyayari naman po, pagka po ang isang proyekto ay malaki, ay ginagawa po na phase by phase sapagkat mas malaki po ang tsansa ng isang proyekto. Halimbawa po ay mayroong 1 billion na proyekto na nararapat sa isang river channel. Ang gagawin po nila, ang gagawin po ng mga district na talaga naman po dapat gawin dahil siyempre by chance po, kung ipapasok mo po ang 1 billion, hindi po papasok ng 1 billion yun dahil siyempre marami pong parang we call the budget as parang pizza pie po yan hati-hati. So ang ginagawa po, inahati-hati po by phase. So by chance po, halimbawa po, ang 1 bilyong proyekto ay naging 100 milyon. So, ang chance po noon, mas malaking chance kaysa po sa mabigyan ng 500 milyon. Minsan po, 200 milyon lamang ang mabibigay or minsan, 500 milyon ang magiging pondo ng isang proyekto. Sa aspect naman pong ganon, nangyayari po ay minsan, kaya po hinahanapan ng parang pre-FS, etc. Hindi na po nagagawa sapagkat ang requirements po ng pre-FS, I think, is 1 billion. Yung pong full FS yata, 2 billion. I really cannot, Mr. Chair, kasi po medyo nakarating na po ako sa ganito na akala ko makakapahinga na din po ako. Hindi ko po masyadong maalala ang mga requirements na yun. Pero ganun po yung ginagawa namin. Ngayon, minsan naman po, pagka po, sa errata po ng HGAB, nagkakaroon po kami ng nadadagdag. May nadadagdag pa kaming nakikita bukod dun sa total na mga proyekto na nasa NEP. Kasi po ang bawat congressman, meron pong formula na tinatawag, so na-allocate na po yung mga pondo nila. Minsan po, merong lumolobo na pondo sa NEP. Ang sinasabi po ng aming ahensya ay may scientific formula naman talaga dyan. Which, nung una po talaga namang ganun talaga Meron po kaming basis po as what was explained by Yuse Cabral. Subalit, minsan po, bigla na lang magtataka kami na merong lumalaki na NEP restored. Minsan po, 1 taon pa lang, pagkaraan ng 1 taon, biglang lumobo ng malaki. Minsan po, may nakukonsider, kasi po minsan, ang basis namin sa NEP restored, babalikan namin yung NEP restored noong nakaraang taon, doon lang po yung basis. Pero meron pong iba na lumolobo pa sa succeeding years. So yun po, pagka po na-credit sa naging sa planning, so lumalaki na po yun. Kumbaga, ang dinidemand po ng mga kongresista ay dapat ganyan nakalaki yung aming NEP restored. So hindi na po base doon sa tinatawag na formula na sinasabi ng DPWH. So doon po nagkakaroon ng leeway na ang ibang mga distrito... Mr. Chair, excuse me, Mr. Chair. Baka Yes, pwedeng Senator De La Rosa. isubmit na lang niya sa atin para mapag-aralan dahil masyadong technical yung sinasabi niya. Yung convert into affidavit na lang yung sinasabi niya. Mahaba pa ba yung... Mahirap ma-digest, Medyo Mr. Chair. Ang daming technical na I sinasabi. understand. Bisaya kasi ito si Senator De La Rosa. Tama siya. I understand. Sorry po, Mr. Chair. Pagkatapos mo maipahayag, para din naman sa interest ng iba, saka mo ibigay yung kopya. Pwede? Opo, Mr. Sige. Chair. Opo. Okay lang yon, Senator Ronald? Kasi medyo mabilis kasi yung explanation niya, tapos highly technical. Yeah. Mahirap Pero i-absorb. magbibigay din naman siya ng Baka kopya. pag-aralan na lang natin nung nakasulat. Thank you, Mr. Chair. Mga ilang minutes pa yan, Yusef? Ito nga mga kababayan, itong si Senator Boto medyo nainip na hirap daw i-digest yung mga testimony ni Sec Bernardo. Lalo na at Bisaya daw siya, kaya iksiyan na lang at nainip yata itong si Senator Boto. Po, Mr. Chair, parang kabisado ko lang po yung sige. sistema. Pero kung okay lang po, yun na lang po, isasabit ko na lang po yung
Hindi, kung maiksi lang naman, kasi yung iba interesado rin eh. Sige, please proceed. Okay lang Ronald. Okay. Minsan po, dumalaki po sa HGAB yung pondo kasi bigla na lang nagugulat kami na pagdating po ng HGAB, natadagdagan yung mga pondo nung iba. Tapos parang may sinasabi pag nag-errata. Pag nagkaroon po ng errata, nagkakaroon po ng ekstrang pondo. Nagtataka po kami, why in the introduction of errata, marami pong nababago, marami ring nadadagdag. Yun po yung nagiging kalakaran ng nangyayari. Ngayon, after that po, pag po sinabit na sa Kongreso, ay sa Senado yung pondo, so meron naman pong BICAM. Pero before the BICAM po, merong errata before the BICAM. Meron din pong dagdagan doon na pondo. So, ang amin po, nagtataka po kami, bakit doon sa mga halagang ganun, bakit may mga talagang nasisingit na pondo na nakikita namin na dadagdagan. Tapos po, after the BICAM, yun nga po, hindi na po namin sakop, hindi na po nasasalat ng DPWH kung paano po nag-i-increase yung budget. Kasi as according to Yuse Cabral and Secretary Bunoan, we are not members of the BICAM. So yun po yung basta biglang, minsan po, yung mga proyekto namin ng mga nararapat na proyekto namin, napapalitan po ng mga title. Hindi po namin alam kung bakit nangyayari yung ganun, na pag lumabas na lang ang BICAM, napapalitan po, nababawasan kami ng ganun, pero nadadagdagan po yung ibang pondo. Kumbaga, kahit po mabawasan yung aming main program, lumalaki naman po yung BICAM na nabawasan pa yung program namin. Yun po yung, hindi po namin alam kung paano ang nagiging sistema po doon. Ayun. Pero sa amin po kasing sistema, pagka po pumasok sa NEP, we can undertake early procurement. So doon pa lang po sa early procurement ay meron na pong bidding kami. So hindi lang po namin na-award. So ganun po, meron po naman na nakakahula din kahit hindi pa po lumalabas sa BICAM. Meron ding proyekto na nakikita nila na lalabas. So meron din pong mga early procurement na nangyayari. But this is a limited, hindi po namin masyadong salat ito. I can only speak of some projects which I think were being bid out before the release po on the BICAM. Yun po yung nangyayari. So kami naman po sa DPWH, ang amin pong pagpapahalaga sa absorptive capacity at saka po sa disbursement ay talagang dito po kami ginagraduhan eh. Kaya kung mapapansin nyo po, ang aming mga DE, ang aming mga direktor ay nagkakarera sa pagbibid out ng project para po pagdating po ng Enero, kung magkakaroon po ng GAA, madali na po naming ma-implement ang mga proyekto. Ayun. Kumbaga kasi po, we are rewarding or giving honors to districts who can bid out the most number of projects and who can disburse the amount in a shorter time. Yun po. Kasi po pagka po nakapag-conduct ng early procurement, minsan po Enero pa lamang 80%, 70% na po yung na-bid out namin. Ang nagiging problema lang po ng mga ganito ay pagka po malaki yung kanilang nagiging pondo sa BICAM. Yung po hindi pa po kasi na ibibid. Maliban doon sa talagang may mga nakapanghuhula kung alin talaga yung proyekto pagka po iba-BICAM. Yun po. In relation to that, gusto ko lang tanungin, yung bang Bulacan First District Engineering Office, ito ba ay isolated case o reflection ng karamihan ng mga district engineering offices based on your previous position na hawak niyo yung Luzon except 1, 2, and CAR? Mr. Chair, sa tunay pong aking assessment, ay ito po ay isa talagang, sa Ghost Project, it's an isolated case. Kasi po, kamukha po ng 4B, I've been following, although I was retired, I've been following po yung mga nangyayari dyan, which yung mga tao po namin dati dyan ay tinatanong ko din, at talaga pong existing, Mr. Chair, yung mga proyekto. Hindi nga lang po nagmamatch doon po sa nakapost po sa survey ni Pangulo. So yun po yung dapat po siguro a more detailed inspection and a more detailed kamukha po nung ginawang pag-imbestiga ng DPWH, kung makikita niyo po ang pagkakaalam ko doon po sa audit team na nagpunta doon, wala pong nakitang iba pang ghost projects, although there were substandards. Correction, Sec. Sa Oriental Mindoro, katakot-takot din ang ghost doon. Kasama sa case studies namin yon. Sorry po, Mr. Chair, but
sa akin pong report na nakuha doon sa sinasabi ng regional director, kamukha po ng projects being implemented by the region, sinasabi po nila talaga na kung iisa-isahin po yung proyekto. Kasi po nung kahit po ako'y wala na sa serbisyo, sinabi ko po sa kanila yan eh. Sabi ko, igawa niyo ng parang master plan ng isang river channel. Complete with the pictures, with the coordinates. Yung pong kada proyekto, i-describe nila para makita nila talaga kung talagang existing or not. Yun po yung ibase po nila sa lahat ng datos na nakikita nila. We have seen po, may sinasabi po sila na it's, let's say, mga 600 meters away from the MYPS data, yung pong mismong PCMA data na Survey 123. So yun po yung issue po nila na sana po, kung talaga po makikitang ganun, ay wala naman po akong magagawa. Pero kanila po, ay nilalaban po nila. Sabi ko sa kanila, you must make a presentation about the existing projects. To come up with the existing presentations in a detailed manner na kung gaano talaga yung mga na-implement nyo through the years. Pakita nyo. Iilagay nyo sa papeles. So, Thank yun you. po yung Mr. Back Chair. to Senator Bam. Okay, last question ko, Yusek. So, we agree na may ghost project sa Bulacan. No, yes, di ba? Opo, opo. Okay, pakidetalye nga. Ito rin yung tanong ko kay Secretary Bonoan nung secretary pa siya, no, first hearing po natin. Sino at anong ahensya yung kailangan kakuntsaba para magkaroon ng ghost project? Kasi billion-billion po yan, over X number of months. Idetalye po ninyo, is it from the project manager, engineer, saan po yan sa central office yung kailangan pong magkakonsyaba para may magawa kang ghost project po ngayon? Mr. Chair, allow me to answer po yung ganun. Kanina po, earlier, I mentioned about the authority of the district, which is 150 million. So, kung mapapansin nyo po, yung mga ghost projects na nakita sa Bulacan, I think, are all 150 and below. So, ganito po yun. Ang isang proyekto po na being handled by the district are being prepared. The program of works are being prepared by the district. Sila po yung nagpe-prepare ng program of works, detailed estimates. At the same time, they are the ones bidding the project once completed na po yung mga datos na yon. Pag po ibinid po nila, sa kanila lang din po tumatakbo yung award. Sila lang din po ito. And then after award po, sila rin po yung nagbibigay ng notice to proceed. District engineer din po. And then after po nung notice to proceed, sila rin po yung nag-i-implement. Sila rin lang po, umiikot lang po sa district lahat yan. Hindi po kumbaga, may monitoring system po, but definitely, hindi po mamomonitor talaga kahit nga po QA yun na nasabi ko kanina, kahit po sinong ang project po ng DPWH ngayon sa, let's say sa alam ko 20,000 proyekto. So, we are undermanned when it comes to the central office. So, ang mangyayari po, pag po binid ng district, in-award, in-implement, may inspectorate team po yan. Sila rin po ang kukolekta. Ang dokumento po, sila na lang po pumipirma. Yusek, pakidetalya. Kunyari, anong posisyon? Yung DE, yung ADE, yung project engineer, yung contractor, yung monitoring. Sino pa ba? Tama ba itong sinabi ko? May kulang pa ba? Sino yung kailangan nag-connive or nagkaroon ng conspiracy para magkaroon ng isang ghost project? Kasi isipin nyo, ganun kalaking proyekto, ganun ilang buwan dapat yan, ilang tao yung nagpikit mata para magkaroon ng ghost project na completed at bayad na? Sa ibaba po, Mr. Chair, ang ibaba po niyaan are being handled by the project inspectors. So may project inspector pa po yan? Meron po yan. Okay. Yung pong project inspector and then the project engineer, they maintain logbook. May logbook po yan. So may fake na yung logbook nila? Everyday activities. At the same time, yung project engineers po na yon, meron po siyang materials engineer ng district. So materials engineer, meron project po yung materials engineer, project engineer. May materials testing laboratory po yan. Pagka po... Iba pa yun? Meron po yan dahil na under po ng testing engineer, kumukuha po ng samples doon sa project. Iba po yung materials engineer sa testing engineer. Iba pa yun? Ay halos iisa rin Isang po tao lang yun. Meron po Okay. siyang tao sa field, pero yung pong pinaka-happy po ng isang district is the chief of section po ng materials engineer. Siya po yun. Ngayon, materials engineer, project engineer, pagka po kukolekta ang isang kontratista, pipirmahan po nung project inspector, pipirmahan po ng materials engineer, pipirmahan po ng project engineer, tapos po, magkakaroon po ng inspectorate sa final payment. Meron pong inspectorate team ang district, consist of, dapat po mga chief of sections ito.
Usually, 4 po yung chief of So, section. Chief of Section, kailangan kasama rin sila dito. Kasama po dun sa mga pumipirma ng ano. Usually po, nung panahon ko po na ako'y isang assistant section chief, we were the heads of the inspectorate team. However, ang ano ko po ngayon, the normal practice will be the chief of sections po. Sila po yung mga inspectorate team. Ganyan katindi po mga kababayan ng ating mga kawatan dito sa Bulacan, yung mga ginagawa nila, yung mga pagnanakaw na gumagawa ng mga ghost project at sila na rin yung nagpipirmahan para lang makagawa ng pera, mga kababayan. Yun, mga kababayan, sa pool, Senator Chis Escudero nadawit dito sa kickback na 160 million na kung saan galing sa pera ng taong bayan, mga kababayan. Ay, naku po, grabe, anak ng tokwa. O maraming salamat mga kababayan. News That Matters. Huwag mo natin kalimutan i-share at like at subscribe para napapanood dito ng ating mga kababayan dito sa Pilipinas at sa iba't ibang bahagi ng mundo. Maraming salamat po. God bless.